Ayan nga po mga kaagre, ang sinasabi ko nga mga kaagre na may pahabol akong tanim. Tulad nito, yan o, yan. Yan, kahapon ko lang po ito itinanim. Yan, kahapon lang. Ayan, kahapon ko lang po itinanim yan. Yan. Ganun din dito, ayan o, yan. Tapos, yung gabi dyan, yan kanina ko lang po tinanim. Take note nga pala mga kaagre. Pag alam po natin sa umaga na iinit siya ng husto pagdating ng tanghali or alas 10, yan. Umaga, wag po muna tayong magtanim. Kung alam po natin na iinit po ng tanghali. Kasi nga po ito, pagbata pa po napakasilan po nito sa init. Malalanta at mamamatay lang po siya. Ganun lang mga kaagre. Kaya wag po natin siyang itanim ng umaga. Kung maari nga po hapon. Sa hapon tayo magtatanim. Ganun lang. At saka ganun dito, tatamnan ko pa yan. Ayan. Kasi nga po, ito pa lang ang naitanim ko kahapon. Ayan. Kahapon ko lang po naitanim yan. Ano, yan. Kita nyo naman, ayan, yan. Ganun. Kahapon ko lang po naitanim yan. Ayan. Tapos, yun nga po, ngayong umaga na to, nagtanim nga po ako ng apat na lihira. Ito, itinanim ko to. Yan. Yan. Ito. Yan. Papunta doon. Kasi nga po, kaya nga po ganito pa kalilit itinanim ko. Kasi nga po, bumili pa ako ng buto, ng talong, at ipinunla ko. Ito nga yun. Ang kanyang tubo. Yan. Ayan. Kaya, dinayari ko na ditong nakita nung nagkaroon pa lang siya ng dahon na mga 4 na dahon sa kanyang tray. Yan, inilipat ko na. Yan. Para magiging maayos ang kanyang pagtubo at makakahinga po siya ng mabuti. At ganun pa man dyan, ano yung mga sili ko dyan, nandyan. Yan yung mga sili na yan. Namumunga na po yan. Unang bunga pa lang ng mga sili ko na yan. Yan. At doon naman mga kalamansi dyan. Kalamansi yan. Yan. Ganun mga kaagre. Kaya, pag may tanim po tayo, kailangan po natin alagaan ng husto. Kasi dito po tayo aasinso. Dito tayo kikita. Dito mababago ang buhay natin. Kaya tayong mga kaagre, kailangan lang po natin talaga na sipag at tiyaga. Yan, tulad nga po nito, kahapon ko lang itinanim mo. Ayan. Yan, buhay na yan. Yan. Kasi nga po, hapon po ako nagtanim. Kahapon nagtanim po ako kahapon. Kaya, ganun. Yan, tulad nga po nito. Ayan yan. Tinanim ko kahapon. Ba't sayang naman at mayroong tumira nito. Ayan sayang naman Pero mamaya nga po naman, yan, papalitan ko to. Kasi may mga punla pa naman ako na pamalit. Ayan, kasi hindi ko pa, kasi ito mga kaagre yan, pag natapos ko tong pagtanim, lahat na yan, isprehan ko kaagad yan ng pangtaboy or pamatay ng insekto. Ayan. Ganun lang. Kasi nga po, tulad nga po doon sa malalaki yan. Tulad nga po sa mga tanim ko ron sa taas na pinakita nga po kanina na wag nating hayaan na pamamahayan o istambayan ng mga insekto. Yan. Ganun. Kaya kinakailangan po natin na bawasan ng dahon pag mga may nakita tayong ganun. Kaya ganun din dito. Ayan. Ganun lang mga kaagre. Ang pinaka-dabis dyan. Para kumita tayo ng maayos. Ayan. Nakita nyo naman. Hanggang doon. Kasi nga po, kaya nga po ako nagtanim nito, ng pahabol. Kasi nga po yung naitanim ko na doon sa dulo, yung sa taas yung unang tanim ko ron, ay umabot po ng 7,500 puno. Ganun po karami. At nagpunla pa po ako dito ng, hindi ko estimated ko po mga nasa estimated ko mga nasa
kulang-kulang 5,000 puno. Ganun. Kasi nga po, ang laman ng bawat isang tray, 126. Ganun ba yun? 126? 28. Ganun. Yung ganito kalaki. Depende kasi may tray po kasi na maliit eh. Yan. Ganito mga kagre. Ayan o. Ayan, okay. Ito yung tinanim ko kahapon. Yan. Ayan yung nandyan. Tinanim ko kahapon. Kaya agad kong dinalaw kung ano na ang kanyang kalagayan. Ganun pa man, nagiging malusog po ang kanyang katayuan. Ano, malusog siya. Dahil nga po sa hapon ako nagtanim. Kaya, ano, hindi po siya nalanta. Hindi po bugbog ang ating punla. Kasi nga po nung unang tanim ko doon, naku po, inabutan po ako ng napakatirik na init at tuyo pa po yung lupa. Nang dahil nga po sa madali ang deliver ng punla. Kaya ganun. Kaya ang ginawa ko, pinag-aralan ko po na magtanim dito, na magpunla. Sa awa ng Diyos naman mga kaagre, kahit pa paano, natutunan natin, success naman yung itinanim natin. Kaya ito na. Ito na yun. Kaya itinanim ko na. Yung punlang itinanim kong buto. Pinatubo ko lang. Ganyan. Kasi pag nagtanim po natin, pag nagtanim po tayo ng punla, pag nagpunla po tayo, after 30 days po, pwede na po natin mailipat yan. Pwede na po natin mai-transplant po yan. Yan, depende po sa ano, sa pagtatanim po ng punla. Ito ang lusog niya. Oh. Yan, depende po sa pagtatanim ng buto. Kasi nga po, pag nagtanim po tayo ng buto sa tray, kailangan po natin na iibabaw lang yan. Kasi mayroon pong bagay na may mga nagpupunla po na tatakpan pa po yan. Kaya mabagal ang pagtubo ng buto. Kailangan sa ibabaw lang. Huwag na po natin napatungan ulit ng lupa. Kasi nga po, kaya ko po nasabi yan kasi nga po, na-experience ko po yan. Kasi po, ganun po ang ginawa ko. Ng mga ilang tray na talagang malalim ang lubog ng mga buto. Kaya napakabagal po at napakatagal at nakakainip. Na bakit na ilang araw na halos hindi mo pa makikita. Yan. Kung hindi na mahigit 1 week pa po bago ko po nakita na may namumuti sa kanyang mga lupa. Kaya sa susunod na pagpunla ko, ganoon ang gagawin. Kaya kayo mga kaagre, kung may nais man po, kung nais nyo man po na magtanim ng talong tulad nito, ayan, pwede po kayong bumili ng buto ng talong. May mga kanya-kanya pong tinatawag na pangalan yan. May Calixto F1, may Fortuner F1, ganun. Basta buto ng talong, kasi mayroon din po talong na bilog po siya, bilog. Parang itlog yan po ang ano. Depende po sa inyo kung ano pong klaseng talong ang tatanim nyo. Kasi nga po ito yung talong na haba. Ayan, tumataas po ang kilo niyan. Umaabot po ng ano, ng 150, 160 po. Depende po. Kasi malikot po ang presyo ng gulay natin. Ngayon, ganun pa man, kung nais nyo man po magtanim, ganoon lang gagawin nyo. Bumili kayo ng buto. Ayan, para makapagtanim kayo at magkaroon naman po kayo ng pang-ulam. Kung may mga bakuran lang naman kayo. Ayan. Ito mga kaagre, tatamnan ko pa yan. Kasi may mga punla na nga po akong naitanim doon. Kaya ito, anin ko na lang yan dito. Itong dalawang ano na to. Hanggang sa baba pa po yan, tatamnan ko pa yan. Yan. Kasi nga po, parang pahabol doon sa mga naitanim ko doon sa taas. Oh, yan. Ayan. Kaya pag ako pag nag-pruning naman po ako lahat dyan, pag na-pruning ko na lahat yung mga nauna na yan, syempre wala ka ng ma-harvest dyan, magsisimula ka ulit. Kaya nagpahabol ako dito dahil pag wala ng bunga yon, ito, tuloy-tuloy pa rin ang pag-harvest mo. Ibig sabihin, continuous ang kikitain mo.
'Di ba mga kaagre? Habang pinapatubo mo 'yon, pag nag-pruning ka nun, habang pinapatubo mo 'yon at pinapamunga mo pa 'yon, pero dito sa bagong tanim mo, namumunga na siya. Pero diskarte lang, bago mo i-pruning lahat 'yon, dapat hintayin mo muna na mamunga ng maayos 'to. Para tuloy-tuloy ang kita mo. Habang umaharvest ka dito, doon naman sa kabila, hinihintay mo siya na magkaroon pa siya ng bunga. 'Di ba? O kung lahat mo ipo-pruning 'yan, kung wala kang pahabol na tanim, saan ka ngayon kukuha? 'Di ba wala? Kaya ganun lang. Diskarte lang mga kaagre pagdating dito. 'Yan. At ganun pa man dito, nakikita nyo naman yung sili na itinanim ko pa. Pero mga kaagre, konti lang to na itanim ko. Kasi nga 1,000 mahigit puno lang to. Yan tulad nga sa mga nabanggit ko nga na ano. Yan, ganun pa man, may pahabol din po akong sili. Yan. Nandito may mga pahabol akong sili. Dito. Ang bagong tanim ko ayan, oh. Yan. Yan, bagong tanim lang po yan mga kaagre. Hanggang doon. Ayan. Buhay na siya. Maayos na ang kanyang pagtubo. Ayan. Ganun dito. Ito kasi itong parts na to dito na huli ko nang naitanim to eh. Huli na. Kasi ito yan mga kasabay. Ito yung mga ano talaga. Kumbaga araw ang pagitan ng pagkakano. Kasi nga pag nagtanim ka ngayong araw na to, sa susunod na araw, kasi hindi na sila sasabay. Kasi mas nauna to. Kaya ganun pa man. Ito mga kagre. Yan o. Yan. Kanyang pamumunga. Ayan. Ano. Yan. Ito mo naman. Diba? O ganun lang mga kaagre. Kailangan din natin talagang sisipagan. Yan tulad nito. Marami na siyang sanga o. Yan. Ayan. Tsaka may mga ano na rin. May mga bunga na rin siya. O. Ayan o. Ayan. Galing. Kitang kita na. Ang paghihirap. Tulad nga po sa mga nabanggit ko nga po. Doon tulad sa talong na yon. Ayan o mga kaagre o. Ayan o. Diba ang ganda o. Ayan o. Ayan. Dami niyang mga bunga oh. Oh, ang dami niyang bunga oh. Yan, ganun. Kung anong diskarte ko dun sa talong mga kaagre, siyempre, first time ko lang sumabak sa ganitong negosyo na yan. Kaya, na-experience ko dun sa talong na yon, kung paano ko pinarami ng sanga na hindi ka magbawas ng mga ano sa puno. Ganun din dito sa sili. Hindi ko muna binabawasan yan. Yan. Hinihintay ko po siya na siya mismo ang kusang magbibigay ng sanga. Ang dadami po ang sanga kasi may mga kagri po tayo na mainipin. Ayun o, yan. Kita mo. O, ayun o. Ang dami niya ng sanga. Batang bata pa po yan mga kagri. Yan ang umunga na. O, ayun o. Yan. At tuloy-tuloy pa rin kanyang pamumulaklak. Yan. Kasi nga po, yung gamot po na binibigay ko sa kanya, after 4 days, yan, makikita mo mga kaagre. Makikita mo. Makikita mo ang pamumuti ng kanyang mga dulo. Ganito, yan o, yan. Yan, magkakaroon na po siya ng ganito. Yan. Mamumulaklak at mamumulaklak at mamumunga na po yan. Depende po sa pag-spray. Kasi mayroon po tayong mga kaagre na ito. Ang laki na o. Ayun o. O, diba? Haba na o. Kasi siling panigang po yan. Kasi may mga kaagre po tayo na kanilang pagbigay ng, pag nag-i-spray po sila, pang mabilisan lang. Pang mabilisan. Halos hindi po tatamaan ng husto o halos hindi po makakasip-sip ng maayos ang puno ng sili o talong o ampalaya o ano man dyan. Kaya kinakailan, di ba mabagal, at least lahat sila nabibigyan ng masustansyang vitamina. O, di ba mga kaagre? Hanggang doon yan. Yan. Dito naman talong ng mga pahabol ko. Yan o, yan. Yung mga talong na pahabol, yung mga nahuli kong itinanim. Yan. Ganun lang mga kaagre.
Kaya kinakailangan lang natin talagang sipag at tiyaga. Bye-bye.